Ang dalagang takot na takot ay natanto na may isang nakakatakot na bagay ang lumalaki sa kanyang sinapupunan, isang demonyong binhi. Agad siyang nagpunta sa ospital, desperadong ipalaglag ito. Ngunit habang nagsisimula ang proseso, 3 buwan ang nakalipas, si Ana ay dating bituin ng opera, ngunit isang trahedya ang nag-iwan sa kanya ng kapansanan. Hindi siya sumuko sa kanyang pangarap, ngunit walang kumpanyang tumanggap sa kanya. Isang hapon, matapos muling matanggihan, pagod siyang naglakad ng walang patutunguhan. Napansin siya ng isang matandang mag-asawa at inalok ng tulong. Dinala nila siya sa kanilang marangyang apartment at pinakain. Laking gulat ni Ana nang malaman niyang pagmamayari ng mag-asawa ang buong gusali. Wala silang anak at natuwa sa kanyang presensya, kaya inalok siyang tumira roon ng libre. Para kay Ana, ito'y tila isang biyaya, walang pag-aalinlangan, lumipat siya, hindi alam na nagsisimula na ang kanyang bangungot. Isang araw, may nahulog na bagay mula sa isang drawer, isang lumang sapatos na pangbalay na may pangalang nakasulat, John. Bago pa niya ito masuri, lumitaw ang matandang babae na may dalang bulaklak bilang pangtanggap. Nang tanungin niya tungkol sa sapatos, umiwas sa sagot ang babae at itinapon ito agad. Di nagtagal, nalaman ni Ana na may isang manager ng dance company na nakatira sa gusali, si Ginoong Marshall. Nagbihis siya ng maayos at kumatok sa kanyang pinto. Malugod siyang tinanggap ni Marshall at inalok ng whiskey habang kinuwento niya ang kanyang sitwasyon. Naantig si Ana sa kanyang kabaitan at agad nahulog sa kanyang alindog. Ngunit matapos uminom, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Sinubukan niyang lumabas, ngunit umiikot ang kanyang paningin at hindi niya mahanap ang pinto. Biglang may kakaibang musika na pumuno sa paligid. Parang nasa hipnotismo, natagpuan ni Ana ang sarili niyang nakasuot ng isang marangyang kasuotan, nakatayo sa entablado. Para siyang manika na kinokontrol ng isang di nakikitang puwersa. Matapos ang isang kakaibang sayaw, bumagsak siya sa isang maliit na itim na kama. Dahan-daang lumayo ang ibang mananayaw, iniiwan siyang mag-isa. Ang susunod na mangyayari ay mag-iiwan sa iyo sa gilid ng iyong upuan.